Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, adabul muta'allimin. So tiyatalakay pa rin natin yung magandang asal sa pagbasa at sa pag-aaral na rin ng Quran. Ang mga pangunahin na natukoy dito sa mga adabu tilawatil Quran, unang-una, isti'ada. Magbabanggit ang tao ng a'udhu billahi minasyaitonir rajim bago magbasa ng Quran. Ito man ay binabasa niya sa mushaf mula sa kanyang pangmemorya. Binabasa man niya mula sa umpisa ng surah o sa kalagitnaan ng surah. Pangalawa, ang bismillah kapag magbabasa sa umpisa ng surah. Pangatlo, tahara. Pang-apat, yung khusyu' at tadabbur. Yung babasahin ito ng tao na meron siyang kapanatagan. Panglima, yung tadabbur, yung pagmumuni-muni sa mga aya na ito. At maaari niya nga itong ulit-ulitin ang pagbasa ng anumang aya na pinagkukunan niya ng aral. Pang-anim, ang pagsasambit ng ilang mga napagtibay sa sunna na mga sasambitin kapag nababasa ang ilang mga aya. Halimbawa, pagpuri kay Allah, at iba pang tulad nito. Na kung ikaw ay nasa sala pala, pag ikaw ay nasa sala, kung ikaw yung, kumbaga, imam o ma'mum, may ano pa rito may usapin pa rito. Pero mas mas sunna, kapag nagbabasa ka lang mula sa mushaf o pang-memorya. Pero kapag kapag sa sala, may issue pa rito kasi sa sala hindi ka pwedeng magsasambit nga ng mga bagay na wala naman sa Quran. Dito kasi may mga nagpapahintulot. Kasi di ba kapag bumahing ka, pwede ka naman magsabi ng alhamdulillah kahit nasa sala. So sinasabi nila, pwede raw ito. Pero yung iba naman hindi pwede. Pero dito, bawa yung pagsasabi ng subhanahu wa ta'ala o tabaraka wa ta'ala, kung yung mga bagay na ganito ay, kumbaga, nasa sala, masasambit, wag na lang. Kasi kung marami masyado yung mga aya na yun, kumbaga, sa sala, so maaaring maapektuhan din nito naman yung yung pakikinig mo. Kung ikaw ay ma'mum, yung pakikinig, maapektuhan nito yung pakikinig mo doon sa susunod pang aya. O kung yung imam naman, matitigilan siya na matitigilan sa pagbasa mula doon sa mga aya. So mas mainam ito doon sa mga pagbasa na hindi napapaloob sa sala. Yung nagbabasa ka lang ng mushaf o kaya nagbabasa ka mula sa pang-memorya. Pang-pito, yung tartil. Nababasahin ang Quran sa tamang bilis nito. Hindi masyadong mabilis at hindi masyadong mabagal o pinapaganda. Sa pagbasa nga ng Quran, ang tunay na tajwid, ito yung maibigay ang karapatan ng bawat letra. Sapat na yun. Hindi kailangan ng tao na magpakitang gilas sa kanyang pagbasa sa Quran. Kinalugdan na siya ni Allah, hindi niya kailangan pang kalugdan ng tao sa kanyang pagbasa. Pangwalo, yung insat. Insat, ibig sabihin yung pananahimik kapag binabasa ang Quran. So dito, yung number 6 tsaka number 8, kaya nabanggit ko yung tungkol dito sa sala, so magkakaroon ito ng taliwasan. Yung pagsasabi ng subhanahu wa ta'ala o tabaraka wa ta'ala at iba pang katulad nito sa sala, so maapektuhan din yung insat. So ito yung mga 8 na pangkalahatang payo. At yung sumunod na ng mga payo ay nakasalalay na doon sa pagsasabuhay ng Quran.
nakasalalay na sa pagsasabuhay ng Quran. Sa sumunod na sinabi, wala syakka anna lidirasati tauhidi bi aksamihi thalatha ahamiyatun kubra fi ta'limil jilil muslim liya'budullaha ala basiratin fayaslamu minasyirki walibtida. Kung nakaraan, nakabilang pala dapat sa pinag-aaralan sa Quran, akida pa rin. So hindi tayo nag-aaral ng Quran para lang magbasa ng Quran. Hindi tayo nag-aaral ng Quran para lang magbasa ng Quran, matuto ng Arabic. Pinag-aaralan natin ang Quran syempre para isabuhay ang mga aral nito. Unang-una sa akida. So walang saysay ang pagpapakadalubhasa ni naman sa Quran kung hindi naman ito nagdudulot na siya ay magiging dalubhasa rin sa akida. Walang saysay. Kabisado mo yung buong Quran o master ka ng tajwid, founder ka ng tajwid, wala kang alam sa akida, walang saysay. Manalo ka pa sa contest, lahat-lahat ng Quran reading contest, kung hindi ka naman nakapulot ng akida sa pamagitan ng Quran o hindi mo pinanghawakan ng akida sa pamagitan ng Quran, walang saysay. Nga, ang pag-aaral ng Quran at sa pag-aaral ng tauhid sa tatlong uri nito ay mayroong napakalaking kahalagahan sa pagtuturo sa mga bagong henerasyon ng mga Muslim upang sambahin si Allah nang may katiyakan na dahil dito sila ay magiging ligtas mula sa shirk at mga bid'ah. Yung kapag ang nasyon ng mga Muslim nagpakadalubhasa lang sila sa Quran pero hindi ito nagdulot na sila ay magkaroon ng matuwid na akida, walang saysay. Kumbaga magiging magulo rin ang kanilang relihiyon, magiging magulo rin ang kanilang buhay. So ganito yung nangyayari sa maraming bansang Muslim. Sa maraming mga bansang Muslim, sa Egypt, Pakistan, India, maraming mahuhusay sa Quran. Marami. Halos lahat sila magagaling magbasa ng Quran. Maraming nakabisado sa Quran. Marami sa kanilang hafid. O kahit sa Mindanao, ganun. Pero nga, hindi ito nagdulot sa kanila na matutunan nilang akida. Kumbaga, binasa lang nila yung Quran para basahin. Wala itong dinulot sa kanila na kabutihan. So, kailangan yung Quran, babasahin natin ito para pagkuhanan ng aral, insyaallah. Hindi para purihin ng tao o sumunod lang sa magulang natin na kabisaduhin ang Quran. Ngayon problema, ang fitna sa pag-aaral ng pagbasa ng Quran at sa pag-aaral ng pagkakabisado ng Quran, ang fitna rito, ang mga ito kasi ay kaalaman na pinupuri ng mga tao. Madalas na pupuri yung mahusay bumasa ng Quran, maraming nakabisadong Quran, pero walang pumupuri sa matuwid ang akida, umiiwas sa bid'ah, wala. Kaya yung mga tao nagkukumahog, magbasa ng Quran, magpakadalubhasa sa Quran, sa tajwid, pero sablay sa akida, sablay sa fiqh, sablay sa akhlaq, sa mabubuting asal, kapos. Yan sila, marami sa mga tao na nag-aral lang ng Quran pero hindi nila kinuha ang aral ng Quran. Walil fikhi aidan ahamiyatun fi ta'limit tahara was sala wa ahkamuha was siyam. Siyempre, gayon din mula sa Quran mapupulot natin ang mga aral, mga saligan, lalong-lalo na mga kaida, hinga sa fiqh, na ito ay mayroong napakalaking kahalagahan, lalong-lalo na sa mga usapin ng tahara, sala, mga ahkam, sa iba't ibang mga gawaing pagsamba, at gayon din sa siyam o pag-aayuno. Matarkizi ala tarbiyati bil kudwati min kibalil aba wal ummuhat wal muallimina wal muallimat liyaktadi bihim awladahum wa banatahum. Na marapat na bigyang diin, na marapat na maging mabuting halimbawa ang mga ama at ina, ang mga tagapagturo na
lalaki at babae, upang sila ay magiging mabuting huwaran sa kanilang mga anak. Lalaki man o babae. Lalaki man o babae. So dapat yung magulang, sila magiging mabuting huwaran, inshallah, para sa kanilang mga anak. Walang aasahan ang magulang na wala namang mabuting huwaran na binibigay sa kanyang anak, tapos papadala niya yung anak niya sa madrasa, sa Turil, para mag-aral doon. Liban na lang sa sinumang kahabagan ni Allah. Walang sinumang magulang na palpak ang magkakaroon ng anak na matuwid. Liban na lang sa kahabagan ni Allah. Magulang unang-una talaga ang makaka-impluwensya sa anak na maging matuwid. Magulang. Kasi minsan yun nga nangyayari. Yun nga, nagturo nga ako doon sa Saudi. Mga estudyante namin, mga bata. Parang madrasa na weekly. So meron mga bata, mabababa yung score. Tinatanong nila ako, ba't mababa yung grade? Palpak yun. Mahina yung anak mo walang magagawa ko dyan. Tapos titingnan ko yung magulang, parang rin naman, rin talaga sila. Sa Arabic tawag nila minna. Yung parang wala lang. So gusto nila na maging matuwid yung anak nila, pero sila hindi naman matuwid. So dapat yung magulang magpapakamatuwid din unang-una para maging matuwid ang kanilang mga anak. Kahit anong gawin nila, iwan nila yung anak nila sa Muslim community, kung sila naman hindi nagpapakamatuwid, mahihirapan din yung bata. Tapos sisihin yung Muslim community. Sabihin, iniwan ko dyan yung anak ko, bakit nagkaganyan? Pero sila wala namang pagsisikap na magpakamatuwid, hindi pwede. Sila yung unang dapat na matuwid. Pero nga, syempre, liban na lang sa kahabagan ni Allah. So may mga tao, hindi naman naging matuwid yung magulang, pero alhamdulillah, naging matuwid dahil kasama niya rin yung mga matutuwid. Na ultimately makikita natin yung pagpapakamatuwid ng magulang, syempre, sila naman unang makikinabang nito. Sila sa kanilang mga sarili. At magiging epekto na lang nito yung pagiging matuwid din ng kanilang mga anak, inshallah. Walida yustahabbu ada'un nawafil fil bait. So dahil marapat na maging mabuting halimbawa ang mga magulang, so nagiging sunnah o mustahab ang gawin ang mga sunnah na sala sa bahay, lalong-lalo na para sa mga ama. Kasi yung mga lalaki, di ba, sa masjid nagsasala. So mainam na yung ama, para nakikita rin siya ng mga anak niya sa bahay na nagsasala, magsala siya doon ng mga nawafil, inshallah. Lalong-lalo na yung witir, lalong-lalo na yung qiyamul layl, o iba pang mga sunnah, halimbawa. So mainam na gawin niya yun sa bahay. So madalas yung mga sunnah na ginagawa ko sa bahay, yung mga sunnah na pagkatapos ng sala. Yung pagkatapos ng duhur, pagkatapos ng jumu'ah, sa bahay ko na ginagawa, para doon ko siya magagawa. Pero yung mga kabliya, yung mga sunnah na sala bago ang sala, mainam yun sa masjid gagawin para maaga ka rin sa masjid. Para maaga ka sa masjid. Para hindi rin alanganin yung dating mo. Pagdating mo, wala pa yung imam, may inis ka, ba't wala pa yung imam? May inip ka. Tatayo-tayo ka dyan, nabangan mo yung imam, ba't ang tagal-tagal? Mas maganda, mauna ka na sa imam, doon ka na magsunna, inshallah. Kasi naman doon ka sa bahay, tapos pagdating mo ng masjid, alanganin ka o magsusunna ka pa ba uli o hindi. So mainam yung yung mga kabliya, gagawin mo sa masjid, pero yung mga ba'diyah, pagkatapos ng ng duhur, pagkatapos ng jumu'ah, pagkatapos ng isya, ako doon ko na yung ginagawa lahat sa bahay. Pero yung maghrib, dahil may lecture naman dito ko ginagawa yung pagkatapos ng maghrib. وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِإِقْتِدَاءِ الْأَوْلَادِ بِأَبِيهِمْ وَتَدْرِيبِهِمْ عَلَى أَدَاءِ الصَّلَاةِ. So magiging dulot nito inshallah kapag nakikita ng mga bata, yung mga magulang na nagsasala sa bahay, so ito ay magiging training para sa mga bata mula sa kanilang mga
ama sa pagtataguyod ng sala. Pero syempre, ganun din yung nanay. Dapat nagsasala din ang nanay sa bahay. Okay? Hindi pwedeng iasa ang lahat sa ama. Kung walang ama, dapat maging matuwid din ang ina. Wala yung ama, lagi nasa trabaho. Dapat matuwid din ang ina. O wala yung ama, nasa abroad. O wala yung ama, nasa kabilang bahay. Dapat maging matuwid din ang ina, inshallah. Fayaktadu biwalidihim fi af'alihi madamu sigaran lam yadhabu lil masjid. So mainam na sa simula pa lang ay matraining na yung mga bata na magsala. Lalong-lalo na kasama yung kanilang ama. Kasi iba kasi yung bakit binibigyang diin dito yung pagsasala ng ama doon sa bahay? Kasi una, ganito yung naging gawi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsusunna siya sa bahay. Pangalawa, yung tatay kasi minsan mas siniseryoso sila, mas sinusunod sila ng mga anak kaysa sa nanay. Kasi yung tatay, pag di ka sumunod, palo agad madalas. Pero yung nanay, papagalitan lang. So, sa ganitong dahilan ay nabibigyang diin ang pagsasala ng ama. At ganyan din maaring kabilang din dito kasi yung dahilan, yung tatay, maaring bihira siyang makita sa bahay, di ba? Pero kapag nasa bahay siya, nakikita siya ng bata na nagsasala. So parang nakita na rin ng bata yung tatay na palaging nagsasala. At yun yung tatatak sa kanyang isip, inshallah. At ito nga ay dapat na bibigyang diin natin lalo na sa panahon natin ngayon. Yung nga sinasabi ko, kahit anong tuwid ng magulang, yung bata, mas matagal siyang nananatili sa eskwelahan. Mas matagal siyang nananatili nakasama ang kuffar. So mas madalas yung tao, makakita yan ng ugali o makakakuha ng ugali sa iba. At yan yung struggle ngayon, lalong-lalo na ng mga pamilyang Muslim. Yung mga bata, mas matagal nilang kasama yung mga kuffar. Kaya huwag kayong magtataka kung sa bahay, dala-dala nila yung natutunan nila sa eskwelahan. Kaya dapat yung magulang ay magpapakita rin ng kabutihan, lalong-lalo na sala at pagsasabuhay ng Islam sa kanilang mga anak, inshallah. Ngayon nga, kung binibigyang diin yung tungkol sa mga ama, lalo naman yung mga ina, na mas lagi nilang kasama yung kanilang mga anak. Walal umuhati ta'limu banatihinna ahkaman nisa al-khasatu bihin fit taharati was salati wal hijabi wal haya. Yung mga nanay, sila yung unang magtuturo sa kanilang mga anak, inshallah. Lalong-lalo na sa anak din nila na babae. Dahil merong mga ahkam na special para sa mga babae na kumbaga mahirap naman na matutunan sa lalaki, kahit sa tatay niya. So mas mainam kung sa nanay niya rin ito matututunan. Halimbawa yung ahkamun nisa, al-khasatu bihinna, ahkamun nisa, lalong-lalo na yung ahkamul haid, paano yung gagawin kapag mayroong buwan ng dalaw at iba pang mga katulad nito, sa tahara, sa sala, sa hijab, lalong-lalo na, at haya, yung pagiging mahiyain, insha'Allah. Pagiging mahiyain, insha'Allah. Wa mimma yujdaru ad-dhikru bihi daruratu ihtimamil aba wal ummuhat wal muallimina wal muallimat bi murajaati ma hafidahul auladu wal banat. So mainam daw na yung mga nanay at tatay at mga tagapagturo na lalaki at babae na ire-review nila yung kanilang mga tinuturuan ng anumang kanilang mga pinag-aralan. So ire-review daw sila. Kumaga magtatanong sa kanila, halimbawa, o kaya pagre-recite yung mga bata, magre-recite yung mga bata sa kanila ng mga sura at iba pang mga bagay. So bukod doon sa mga sura ng Quran, mainam na unang ipakabisado sa bata yung tashahhud sa sala. Yung at-tahiyatu lillah hanggang doon sa abduhu wa rasuluh. Kasi yun na ang rukun ng sala. Tapos isunod mo na doon yung yung Allahumma salli ala Muhammad. So yun yung mga
ipapakabisado at ipapareview sa kanila para matiyak natin na alam nila ito at nananatiling kabisado nila ang mga bagay na ito, lalong-lalo na may kinalaman sa sala. فَإِنَّهُ رَغَمَ سُرَعَةُ حَافِدَةُ السِّغَارِ إِلَّا أَنَّهُمْ قَدْ يَنْسُونَ بَعْدَمَا حَفَظُوهُ. Nga, mabilis daw magkabisado ang mga bata pero maaring mangyayari na mabilis din sila na makakalimot. لِكُونَ الطِّفْلُ عَلَى اسْتِذْكَارِ التَّامِّ لِمَا حَفِظَ. Nang sa gayon ng bata daw ay magkaroon ng kompletong pagkakaalala sa kanyang nakabisado. At ito naman talagang ibig sabihin ng hifd. Ang hifd, ang pagiging hafid, ang mapangalagaan mo ang Quran na nakabisado mo, na hindi mo ito makakalimutan. Hindi hafid, yung nagkabisado lang minsan, i-recite niya sa teacher, tapos makalimutan na niya, so wala na. Nagtinda na, naging tindero na lang siya, naging negosyante. Hindi na nagturo ng Quran. Basta hafid, kasi may certificate eh. Hindi ganon. Ang hifd, yung nga katulad na sinasabi ng mga hufad, kasi hindi naman lahat sa kanila nagiging matuwid. Ang hifd ay nagsisimula kapag nakabisado mo na talaga ang buong Quran. Para mapangalagaan na ito ay hindi mo makakalimutan, insyaallah. Wa muraja'atu mustamirra li kisari suwar al-Quran ma'a hathi walidayhi lahu bi an yaqra'aha fil masjidi qabla as-salah. Nga, i-review sa kanila, patuloy na i-review lalong-lalo na yung mga kisar suwar, mga maikling sura ng Quran, at ang paghihimok sa mga bata na i-recite ito sa masjid bago ang sala. Nakatambay lang sila sa masjid, mag-recite sila ng maikling mga sura, o basahin nila ito sa Quran, sa mushaf, mas mainam. وَعِنْدَ الطَّعَامِ أَوْ الشَّرَابِ يُطْلَبُ مِنَ الْوَلَدِ أَوْ الْبِنْتِ أَنْ يَذْكُرَ الدُّعَاءَ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ لِيَجْمَعَ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. At din kahit sa pagkain at pag-inom, so marapat sa mga magulang na turuan ang kanilang mga anak ng mga sinasambit sa pagkain at pag-inom, nang sa gayon yung mga bata, masanay sila sa pagtitipon ng pananalita at gawa. Ibig sabihin, isa sa buhay nila sa pamagitan ng salita at gawa ang kanilang mga natutunan. Kumaga, ipapractice nila ng kompletong pag-practice yung kanilang natutunan, na hindi lang ito kanilang kinabisado. Wahabda tashji'u minat tahaffudi suratan aw hadithan bijaisatin maliyah aw ayniyah litakuna hafizan lahu nahwal mazidi min al-hifd. Sa magulang, pwede siyang magbigay ng gantimpala na maaring pera o anumang bagay doon sa kanyang anak. O kahit yung guro magbigay ng gantimpala sa kanilang estudyante upang madagdagan ng kanilang pagsisikap sa pagkakabisado. Pero ito optional naman ito, inshallah. Pero pwede, ibig sabihin dito pwedeng gawin, walang pagbabawal, inshallah. Pero ako wala lang akong pampremyo eh, kaya hindi ako nagpapapremyo. Baka tatanong ng kambal, sabi diyan may premyo, ba't di ka nagpapapremyo? Wala eh, kapos nga, si Rashid nga, hindi ko pa napapasweldo. So pwedeng magbigay ng ano. Na ito rin yung kumbaga, yung prinsipyo, bakit may reward dun sa mga ano. Di ba lagi tinitira ng mga Asyaira, ng mga Sufi, yung mga Quran reading contest, bakit daw may premyo? Bidaa daw, ganun. Kasi sinasabi nila, kung bidaa yung maulid, bakit hindi bidaa yung Quran reading contest? Wala nga bidaa doon kasi hindi naman yung ginawang gawaing pagsamba na special. Kung gugustuhin ng mga tao walang Quran reading contest, pwede. Pero sila, pwede bang walang maulid? Hindi. Ginawa nilang Eid, yung Maulidun Nabi. Pero yung Quran reading contest, hindi naman natin ginawang Eid. Kung gugustuhin natin walang Quran reading contest, walang problema. Kung gugustuhin natin walang premyo sa Quran reading contest, walang problema. Pero sila, lahat ng elemento ng ibada, inilagay nila doon sa Maulidun Nabi o iba pang kanilang mga
pinagkakabalahan ng mga gawaing pagsamba. Wakada su'alu bayna waqtin wa akhar an ba'dil ahkamil fiqhiyah. So ito, so mainam din na yung nagtuturo, magulang man na nagtuturo sa kanyang anak o tagapagturo, mainam na tatanungin niya paminsan-minsan yung mga estudyante tungkol sa ilang mga ahkam na fiqhiyah. So tatanong niya, magsisingit siya paminsan-minsan ng mga pagtatanong. Wasyaddu intibahul walad limawqifin min al-mawaqifi al-mu'athara allati tubayyinu admatu khalqillahi wa rahmatihi bi ibadihi. So marapat na mababanggit din, lalong-lalo na ng mga magulang sa kanilang mga anak, ang tungkol sa kadakilaan ni Allah. Napag-uusapan nila si Allah, kumbaga, na ito nilikha ni Allah sa ganitong hikma, yan nilikha ni Allah dahil ganyan, ganito. So yun ay mainam na natatalakay niya sa kanyang mga anak, inshallah, o kahit sa kanyang mga tinuturuan. Wa in amuhu alayhim bisihati wal afiyah. Sige, dapat na pag-uusapan ng mga magulang sa kanilang mga anak yung mga biyaya ni Allah sa kanila na kalusugan at mahusay na pangangatawan, magandang pamumuhay, wa annahul qadiru subhanahu ala shifai kulli maridin wa najatun min tawakkuin nasi halaka. Na si Allah, dapat malalaman ng bata na siya rin ang merong kakayanan o kapangyarihan sa pagpapagaling sa sino mang may sakit at pagliligtas sa sino mang tao mula sa pagkawasak. Wa najatum man tawakka'an nasu halaka. Na siya ang tunay na nagliligtas sa sino mang tao na inaakala nila na sila ay nasa pagkawasak na. Bimanhi wa fadlihi subhana. At lahat ng ito ay ginagawa ni Allah sa kanyang biyaya. Alhamdulillah. At panghuli, dito sa adabu tilawatil Quran, kasi sumunod na chapter na al-ilmu fis sigar, ang kaalaman para sa kabataan. So, mainam din na malaman natin ito para malalaman natin paano tuturuan ang mga bata. Pero syempre, meron din chapter dito. Ito yung isa sa pinakamagandang chapter dito. At-ta'allumu fil kibar. So dito, yung sigar, mga bata, yung kibar, yung matatanda. Kasi marami naman sa mga nagmumuslim, may edad na sila. So ito yung magiging magandang payo rin sa kanila, inshallah. Ano nga panghuli, kana yuqalu, sinasabi, annal ilma ikhlas. Ang ilm daw, ang kaalaman ay nagsisimula sa ikhlas. Thummal insat. At sinusundan ito ng insat, yung pagbibigay atensyon. Thummal istima. At sinusundan ito ng pakikinig. Thummal hif. At sinusundan ito ng pagkakabisado. Thummal amalu biha. Thummal amalu bimaalim. At pagkatapos nito ay ang pagkilos ayon sa kanyang natutunan o napag-aralan. Thumma nashrihi wa tafhimuhu. Pagkatapos nito, thumma nashruhu wa tafhimuhu, ang pagpapalaganap ng natutunan mo at ang pagpapaunawa nito sa mga tao. Sa binanggit dito, yung mga antas ng kaalaman, inshallah. Na magsisimula ito dapat sa ikhlas. Pangalawa, pagbibigay atensyon. Ibig sabihin, paglalaanan mo talaga ito rin ng panahon at ng effort. Pangatlo, yung istima, yung physical na pakikinig sa mga aralin. Pang-apat, yung pagkakabisado. Panlima, yung pagkilos ayon sa natutunan mo. At pang-anim, yung da'wa. Yung magdada'wa ka sa mga tao patungo rito, lalong-lalo na sa ating mga pamilya at mga malalapit sa atin, inshallah. So tutuloy natin ito inshallah next week, doon na sa sunod na kabanata. Al-ilmu fis sigar. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.